Magandang hapon po sa inyong lahat. Kapag mayroon tayong malungkot o mapait na karanasan, ang ating unang gagawin, ito'y dapat kalimutan. Kapag mayroon tayong malungkot na pinagdaanan, hanggat maaari, ayaw natin mayroong magpapaalala kung gaano kasakit ang ating naranasan. Kaya nga hindi ba yung iba, yung sugat na kanilang natamo, naging peklat, at anong gagawin? Yung ipeklat, gustong burahin. Yung sugat, ibig kalimutan. Pero kakaiba po ang gabi natin ngayon sapagkat aalalahanin natin ang isang mapait na tagpo sa buhay ni Jesus. Mapait sapagkat ipagkakanulo siya, hindi ng kanyang kaaway, kundi ipagkakanulo si Jesus ng kanyang mga mahal na alagad. Ang hapunan na kanilang ipinagdiwang ay sinasabing huling salo-salo ng mga magkakaibigan. Sapagkat pagkatapos ng huling hapunang ito, magpupulasan ang mga alagad, magpapakalayo-layo, magtatago. Bakit? Sapagkat kakapusin sila ng paninindigan, mawawala at makakalimutan ang halos 3 taon ng kanilang pagsasamahan. Kaya sa gabing ito, inaalala po natin ang hirap na pagdaraanan ni Kristo. Sabi po ng mga Bible scholars, hindi lang naman daw po yung pisikal na paghihirap yung kanyang binata at naranasan. Naranasan din po ni Jesus yung matinding sakit. Ano po yun? Yung psychological pain. Sapagkat mapapaisip kahit si Jesus kung gaano kapait ang kanyang haharapin ang pag-inom sa kalis ng paghihirap habang siya ay nananalangin. Nakapagtataka, bagamat mapait yung karanasan ni Jesus kasama ng mga alagad, ito'y ating inaalala. Sa halip na ibaon sa limot, heto ating sinasariwa pa. Gayon din naman, hindi lamang tayo magbabalik tanaw sa isang mapait na karanasan. Kasabay ng ating pagbabalik tanaw, tayo rin ay magdiriwang. Inawit sa unang pagkakataon ang papuri sa Diyos sa kaitaasan na siyang hindi natin napakinggan ng 5 linggo sa loob ng simbahan. Sa huling pagkakataon, napakinggan po ninyo ang pagtunog ng mga kampana na maya-maya lamang ay ito'y mananahimik at hindi na muli natin mapakikinggan. Sapagkat ginawa ang mga bagay na ito, ang pag-awit ng papuri sa Diyos, ang maringal na pagdiriwang, sapagkat hindi lamang natin inaalala ang isang malungkot at mapait na karanasan, kundi tayo rin ay magdiriwang. Bakit? Sapagkat isang tampok na kaganapan ay ang pag-aalaala ng karanasan ng bayang Israel sa lumang tipan. Napakinggan ninyo sa unang pagbasa, ipinagdiriwang ng bayang Israel ang kapistahan ng Paskwa. Sa Ingles, Passover, ibig sabihin, pagtawid. Na kung saan ang bayang Israel tumawid. Mula sa pagiging alipin, tumawid sa pagiging malaya, patungo sa lupain ng pangako. Kaya alam niyo, napakasimbolikal, hindi lamang nung hapunang inihanda ng mga Israelita, kundi gayon din sa hapunang inihanda ni Jesus para sa kaniyang mga kaibigan. Ang sabi sa unang pagbasa, sa kapistahan ng Paskwa, kakain ang nasa hapag ng mapait na gulay. Bitter herbs, just to make them remember the bitterness and the pain they have gone through in Egypt.
Matapos po silang kumain ng mapait na gulay, susundan ito ng pagkain ng tinapay na walang lebadura. Bakit? Sapagkat matapos alalahanin yung pait ng karanasan, sila po ay magdiriwang ng kanilang kalayaan. At matapos kumain ng tinapay na walang lebadura, naroon ang pag-inom ng walang humpay ng alak ng tagumpay. Kung ating titignan, parang ganun din ang siyang pagdiriwang, hindi lamang ng huling hapunan ni Jesus, kundi ng pagdiriwang natin sa misa. Inaalala natin ang mapait at malungkot na pinagdaanan ni Jesus. Subalit, kasabay ng ating pag-aalaala ng kanyang malungkot na pinagdaanan, tayo bilang isang sambayanan, ipagdiriwang yung ating kalayaan. Sapagkat sa pag-aalay ng misa, nag-aalay si Jesus ng kanyang sarili upang tayo ay mapalaya sa dusa at kasalanan. Kaya alam niyo, napakaganda ng isang kantang pangsimbahan. Ang sabi nung kanta, "We remember how you loved us through your death, and still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you when you come in your glory, Lord. We remember, we celebrate." At yun po yung dahilan ng pagdiriwang ng huling hapunan. Bagamat tayo ay may malungkot o mapait na pinagdaanan, sinasariwa at inaala, pero may dahilan upang magdiwang, sapagkat ito rin ang gabi ng simula ng ating kalayaan. Gayon din naman, matutunghayan natin pamaya-maya lamang na sa gitna ng pagdiriwang ng Eucharistia, ayon sa Ebanghelyo, si Jesus tumayo sa hapag, nagbigkis ng kanyang damit, nagbuhos ng tubig sa palanggana upang ang mga paa ng alagad ay kanyang hugasan. Ngayon mapalad po tayo sapagkat ang mga huhugasan nating apostoles, walang iba kundi ang lingkod bayan ng ating pamayanan. Ang mga barangay chairman, ang mga leader ng mga kabataan, no? Tingnan niyo po yung mga constituents ninyo. Lumingon ho kayo, matigas ho ulo. Mapalad po tayo sapagkat nakasama natin yung ating mga chairman, hindi lamang sa buhay paglilingkod. Mapalad tayo sapagkat pwede palang magsama ang pamayanan at simbahan sa panahon ng pananampalataya at pagdarasal. Kaya nung nilingon kayo ng inyong mga chairman at mga SK leader, yung mga constituents, yung mga taga-barangay, yung mga kabataan, maging proud kayo, yung chairman nyo at SK, nandito. Maging proud kayo sapagkat si chairman pala, hindi lang pambarangay, pamparokya pa. Yung SK chairman pala namin, pwede rin palang maging bahagi, hindi lamang ng mga activity ng barangay sa kabataan, kundi pwede rin maging bahagi ng mga kabataan doon sa aming simbahan. At ano ang siyang ibig sabihin ng mga ganitong kaganapan? Simple po lamang. Sa pag-aalaala natin ng malungkot na karanasan ni Jesus, umuuwi ito sa pagdiriwang, sapagkat hindi lamang natin aalalahanin yung pait, kundi atin din babalikan ang tamis ng biyaya ng kanyang pagpapalaya sa atin. Kaya nga po mamaya, sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa, tinutularan at inating inaalala ang sabi ni Jesus, "Do this in memory of me." Ibig sabihin, sa panahon ng paglilingkod, inaalala si Jesus. Sa panahon ng pagbibigay ng sarili, si Jesus ang siyang tinutularan. At ano ang siyang paalala sa atin? Simple po lamang, the best form of love is service. The best form of love is service. And I believe, my dear friends, that is the foundation of love.
Kung handa kang magmahal o kung marunong kang magmahal, handa kang maglingkod. At sa wari ko, yung ating mga barangay chairman, yung ating mga kabataang lingkod, yun ang kanilang unang dahilan. Tatakbo, magchi-chairman. Sigurado hindi dahil sa sweldo, 4,000 lang, maliit yan. Kundi upang magbigay ng sarili, upang maglingkod. Alam nyo, nung binigyan ko po sila ng formation, bago po itong pagdiriwang na ito, sabi ko sa kanila, hindi naman po nagkaiba yung ating pinaglilingkuran. Yung pong inyong mga constituents, magtutungo ng simbahan, at kami naman, akong pari sa simbahan, magmimisa. Yung parishioner ko, hindi naman sa loob ng simbahan titira. Matapos magsimba, babalik sa pamayanan. Kaya sabi ko sa kanila, hindi po magkataliwas yung ating uri ng pamumuhay. Kaya nga po, ngayong gabing ito, sa paghuhugas natin ng paa, ito hindi lamang pagtulad kay Jesus. Ito hindi lamang pag-alaala kung gaano niya tayo minamahal. Ito rin ay isang hamon. Kaya ang pangalan po ng araw na ito, hindi lamang simpleng Holy Thursday. Ang pangalan ng araw na ito, Maundy Thursday. Nagaling sa salitang Latin, mandatum. And what is the mandate of this day? To love and to serve. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, sigurado marami po tayong karanasan na pinagdaanan, pinaghalong pait at tamis. Sa araw na ito, kasabay ng pagtatatag ng Eucharistia, kaninang umaga, inalala naming mga pari ninyo ang pagtatatag ng banal na orden. Muli naming sinariwa ang aming pangako na maglilingkod at magbibigay ng sarili. Kaya't ibig kong gamitin ang pagkakataon na ito, na ipaalala hindi po lamang sa inyo, kundi sa aking sarili, ng aking buhay bilang pari, buhay pag-ibig, buhay paglilingkod. At kung meron man akong nabigyan ng karanasan ng pait sa aking pagiging pari, sana yung pait tumawid sa pagpaparanas ng tamis ng pag-ibig. Ganon din po yung ating mga barangay chairman, ganon din yung ating mga SK. Sigurado bilang mga lingkod bayan, hindi naman lahat ng tao matutuwa sa inyo. Hindi naman po lahat ng inyong mga kasamahan papalakpakan kayo. May mga pagkakataon makakaranas din kayo ng pait ng buhay. Pero lagi niyong tatandaan, kagaya ng mga Israelita, tatawid kayo mula sa karanasan ng kapaitan, pagtawid sa tamis ng tagumpay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ipagdasal po ninyo kaming mga pari. Hindi po madaling maging pari. Naiiyak na naman ako. Hindi ho kumpleto yung mga chairman natin dito. Hindi ko alam ba't wala sila. Pero ganun pa man, ang buhay paglilingkod ay buhay pag-ibig. At sa wari ko, nung nangako akong magmamahal, nung nangako akong iibig, bahagi nun ako'y masasaktan. Bahagi nun ako'y masusugatan. Pero pangako ko, mga minamahal ko, mga taga-Peña, hindi po ako susuko. Patuloy na magmamahal, patuloy na magbibigay ng sarili, patuloy na maglilingkod. At kagaya ng mga Israelita, tatawid po tayo mula sa ating mapait at malungkot na karanasan, pagtawid sa tamis ng ating tagumpay at kalayaan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ipagdasal din po natin ang ating mga lingkod bayan. Kagaya po namin mga pari, hindi rin po madali ang kanilang buhay na pinili.
Pero isa lang po ang sigurado po natin, sa buhay paglilingkod na ating ginaganap, kahit kailan, hindi tayo mag-iisa. Kasama si Jesus, kapiling ang Diyos, at lagi natin siyang kasama. Tumahimig po tayong sumandali, at sa katahimikan ng ating mga puso, hilingin natin kay Jesus ang biyayang huwag ikubli, huwag ikahiya ang bawat sugat na natamo ng ating damdamin. Tumawid din sana tayo mula sa pait ng sugat, sa paghihilom, sa tagumpay, nang sa gayon, ang bawat sugat ay magpaalala, hindi lamang ng pait, kundi magpaalala ng ating pag-ibig, kundi magpaalala ng katapatan ng Diyos. Ang Diyos hindi nakakalimot, ang Diyos hindi magpapabaya. Amen. Amen.